7 putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng umaga noon sa Courtroom 157. Sa unang putok, nagtakbuhan ang mga tao at nagsiksikan sa ilalim ng mga kahoy na upuan. Sa ikalawang putok, umalingaw-ngaw ang mga sigawan sa loob ng lumang bulwagan. Pagsapit ng ikatlong putok, napagtanto ng mga saksi na hindi ito aksidente. Sa ikapitong putok, isang lalaki ang nakahandusay na wala ng buhay sa sahig ng isang hukuman sa kanlurang Alemanya, habang isang babae naman ang nakatayo sa kanyang tabi, hawak pa rin ang baril na kagagamit lamang niya. Pagkatapos nito, mahinahon niyang sinabi sa hukom na gusto niya itong kitlin. Gusto niya sanang tamaan daw ito sa mukha, pero sa likod niya ito tinamaan. Sinabi rin niyang umaasa rin siyang wala na itong buhay. Noong ika-6 ng Marso taong 1981 sa Lübeck, Germany, isang ina ang katatapos lamang kitlin ang buhay ng taong responsable sa pagkamatay ng kanyang sariling anak na babae. Nangyari ito sa harap ng dose-dosenang saksi, mga kamera ng telebisyon at mismong mga hukom na dapat sanay magbibigay ng hustisya. Pero hindi ito isang biglaang pagkawala ng kontrol. Ito ang naging resulta ng isang sistemang lubos na nabigo. Isang sistemang pumalya ng husto, kaya naniwala si Marian Bachmeier na wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi siya na mismo ang maging hukom, hurado at tagapagpatupad ng hatol sa kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa kanyang 7 taong gulang na anak. Ano nga ba ang nagtulak sa isang 30 taong gulang na single mother para magpasok ng kargadong baril sa isang punong-punong courtroom, at ano ang tuluyang nagtulak sa kanya sa puntong wala ng atrasan? Bakit hanggang ngayon ay milyon-milyon pa ring tao sa buong mundo ang nagsasabing kung sila man ang nasa kalagayan niya, ganoon din ang kanilang gagawin? Ito ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng 7 putok na yumanig sa isang buong bansa at ng isang inang nagpatunay na minsan ang tanging hustisyang makukuha mo ay ang hustisyang ikaw mismo ang magbibigay. Krimen X-Files. Para lubos nating maintindihan ang kasong ito, kailangan muna nating balikan ang kanlurang Alemanya noong unang bahagi ng dekada 80. Isang bansang patuloy pang bumabangon mula sa malalim na sugat na iniwan ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan madalas magbanggaan ang tradisyonal na paniniwala at ang mabilis na pagbabago ng lipunan. Panahon iyon na wala pang cellphone at wala pang internet. Mabagal ang takbo ng hustisya sa mga hukuman na pasan pa rin ang bigat ng kasaysayan at kahihiyan ng nakaraan. Sa sinaunang Hanseatic City ng Lübeck, na kilala sa matatayog nitong medieval na simbahan at makikitid na kalsadang gawa sa cobblestone, tila mabagal at halos nakakasakal ang takbo ng buhay. Isa itong lipunang napakalaki ng pagpapahalaga sa reputasyon ng pamilya. Mabilis ding kumalat ang tsismis sa mga lokal na pub at maliliit na tindahan. Para sa isang single mother na nagtratrabaho hanggang gabi sa isang bar habang mag-isa niyang pinapalaki ang kanyang batang anak, madalas siyang tingnan ng iba ng may pagdududa at matinding paghuhusga. Ngunit ang hindi na nakakagulat, ito rin ang panahon kung kailan ang mga nahatulang sex offender ay maaring kusang sumailalim sa castration habang nasa kulungan. Pagkatapos nito, maaari naman silang lihim na sumailalim sa hormone treatment upang maibalik ang epekto nito at tuluyang makalaya sa kamuling mamuhay sa mga komunidad na puno ng mga pamilyang may maliliit pa ring mga anak. Ang sistemang panghukuman ng kanlurang Alemanya na nahihirapang timbangin kung alin ang mas mahalaga, ang rehabilitasyon nga ba o kaparusahan, ang makabagong pananaw o kaligtasan ng publiko, ay malapit nang harapin ang pinakamabigat nitong pagsubok dahil sa gagawin ng isang inang labis ang pagdadalamhati.
Para kay Marian Bachmeier, isang 30 taong gulang na ina na nagsisikap palakihin ng mag-isa ang pinakamamahal niyang anak na si Anna sa isang mundong hindi marunong magpatawad, tila puno ng pag-asa ang tagsibol noon ng taong 1980. Wala siyang kahit katiting na ideya na makalipas lamang ang isang taon, ang kanyang pangalan ay habang buhay ng maiuugnay sa isa sa pinakakontrobersyal at pinakanakakagulat na kaso ng paghiganti sa makabagong kasaysayan ng Europa. Nagsimula ang kwentong ito noong ika-3 ng Hunyo taong 1950 nang isilang si Marian Bachmeier sa isang mundong patuloy pang bumabangon mula sa hindi masukat na trahedyang iniwan ng digmaan. Ipinanganak siya sa mga magulang na tumakas mula sa East Prussia sa panahon ng isa sa pinakamalalaking krisis ng mga refugee sa kasaysayan, kung kailan mahigit 12 milyong Aleman ang napilitang lumikas mula sa silangang Europa. Nakaligtas ang kanyang mga magulang sa nakakatakot na paglilikas mula sa East Prussia noong taong 1945, kung saan daan-daang libong tao ang namatay habang desperadong tumatakas sa matinding taglamig mula sa papalapit na Red Army. Lumaki si Marian sa Sursted at ito isang maliit na bayan malapit sa Hildesheim sa Lower Saxony, kung saan sinubukan ng kanyang mga magulang na buuing muli ang kanilang wasak na buhay matapos ang digmaang iyon. Bitbit ng kanyang ama ang mabigat na pasanin ng pagiging isang refugee ng digmaan at dating miyembro ng Waffen-SS noon. Konserbatibo at relihiyoso ang kanilang tahanan, pero sa likod ng maayos na imahe nito ay isang pamilyang unti-unting nababasag. Ang kanyang ama ay naging isang istrikto at mapangkontrol na tao. Madalas din itong uminom at halos buong oras ay nasa isang lokal na bar. Ang mga trauma mula sa digmaan ay nauwi sa matinding galit na lalo pang lumalala kapag siya ay nakainom. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, muling nag-asawa ang kanyang ina ng isang lalaking inilarawan ni Marian na kasing istrikto rin ng kanyang ama. Habang lumalaki si Marian, nahihirapan na siyang harapin ang emosyonal na kaguluhan sa kanilang pamilya. Dahil dito, marami ang tumingin sa kanya bilang isang problemado at suwail na teenager. Sa huli, gumawa ng isang napakasakit na desisyon ang kanyang ina at pinalayas nito ang kanyang sariling anak. Sa edad na 16, natagpuan ni Marian ang sarili na buntis at walang sino mang masasandalan. Dahil wala siyang kakayahang alagaan ang isang sanggol habang pilit na binubuhay ang kanyang sarili, ipinamigay niya ang kanyang unang anak para mapaampon. Pagkaraan ng 2 taon, isa na namang trahedya ang dumating nang siya ay dumanas ng pang-abuso at muli na naman siyang nabuntis. Ang pangalawa niyang anak ay ipinagkatiwala rin sa ampon at sa bawat pagkawala, lalo lamang lumalim ang sugat ng pag-abandona na matagal ng bahagi ng kanyang buhay. Pagsapit ng edad na 20, natutunan na ni Marian ang pinakamalupit na aral ng buhay, na wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Nagbago ang lahat noong ika-14 ng Nobyembre taong 1972 nang isilang ni Marian na nooy 22 taong gulang ang kanyang ikatlong anak. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang naging desisyon. Hindi niya ipinaampon si Anna Bachmeier at sa kabila ng kanyang kalagayan, sa kabila ng kawalan ng asawa at suporta mula sa pamilya, pinili niyang palakihin ang kanyang anak ng mag-isa. Naging kasintahan ni Marian ang manager ng Tipasa, ang lokal na pub kung saan siya nagtatrabaho noon. Ngunit nang matapos ang kanilang relasyon, muli na naman siyang humarap sa buhay bilang isang single mother. Sa pagkakataong ito, determinado na siya. Dahil nagtatrabaho naman siya sa likod ng bar, halos doon na rin lumaki si Anna. Madalas niyang isama ang kanyang anak sa trabaho at kilala si Marian na hindi nagmamadaling umuwi kahit tapos na ang kanyang oras sa trabaho.
Dahil sa kakaibang paraan ng kanilang pamumuhay, naging komplikado ang relasyon nilang mag-ina. Sa mga dokumentaryong ginawa makalipas ang ilang taon, ipinakita ni Marian bilang isang single mother na siya ay nagtratrabaho hanggang hating gabi at natutulog naman sa umaga, kaya madalas na naiiwang mag-isa ang 7 taong gulang niyang anak na si Anna maghapon. Ayon sa mga kaibigan nila, trinato ni Marian ang kanyang anak na parang isang maliit na matanda. Bata pa lamang ito ay inaasahan na niyang kaya nitong asikasuhin ang maraming bagay ng mag-isa. Madalas ding matulog si Anna sa loob ng bar habang ang kanyang ina ay nakikisalamuha sa mga customer. Inilarawan ng kanilang mga kaibigan si Anna bilang isang masayahing bata na hindi kailanman naranasan ang isang tunay na masayang buhay pamilya. Ang gusto lang ng batang si Anna ay isang normal na buhay. Isang ina na nasa bahay kapag araw, nagpapatulog sa kanya sa sarili niyang kama tuwing gabi, dumadalo sa mga school event at tumutulong sa kanyang mga takdang aralin. Alam na alam ni Marian na naging malaking problema na ang paraan ng kanilang pamumuhay. Umabot pa siya sa puntong naisip niyang ipaampun ulit si Anna dahil alam niyang mas karapat dapat ang kanyang anak sa mas magandang buhay. Pero hindi niya kayang pakawalan ang nag-iisang taong nagbigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. Ang batang nagparamdam sa kanya na siya ay kailangan at minamahal. Nagsimula ang umaga ng 5 ng Mayo taong 1980 tulad ng marami nilang naging umaga. May tensyon sa pagitan nilang mag-ina. Nagkaroon ng pagtatalo ang 7 taong gulang na si Anna at si Marian dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang pamumuhay. Sa isang sandali ng karaniwang pagsuway ng isang bata, nagpasya si Anna na huwag pumasok sa paaralan ng araw na iyon. Hindi nila alam na ang simpleng pagtatalong iyon ang magiging huli nilang pag-uusap. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang mawawala si Anna. Si Marian, mula sa isang inang may mga pagkukulang ngunit tunay na nagmamahal sa kanyang anak, ay magiging isang taong wala nang natitirang dapat pang mawala. Para tuluyan nating maintindihan ang tunay na bangungot na sinapit ni Anna Bachmeier, kailangan muna nating makilala ang lalaking sumira sa kanyang buhay at tuluyang nagpabago sa buhay ng kanyang ina. Si Klaus Grabowski ay isang 35 taong gulang na magkakatay ng karne na nakatira sa Lubeck. Sa paningin ng marami, isa lamang siyang ordinaryong miyembro ng kanilang komunidad. Nakatira siya kasama ang kanyang fiancé, nagtatrabaho ng maayos at para sa karamihan ng kanyang mga kapitbahay, wala namang kakaiba sa kanya. Ngunit hindi nila alam, may madilim siyang lihim na pilit niyang itinatago. Si Klaus ay 2 beses nang nahatulan bilang isang child sex offender matapos mapatunayang ng abuso ng 2 batang babae. Noong taong 1973, binigyan siya ng probation matapos niyang sakalin ng isang 6 taong gulang na babae at ilang taon lamang ang lumipas, muli siyang nasangkot sa pang-aabuso sa 2 taong gulang na bata. Sa mga panahong iyon ay sinubukan ng sistemang panghukuman ng kanlurang Alemanya ang isang eksperimento upang pigilan siyang maulit ang kanyang mga ginawa. Noong taong 1976, habang nasa isang pasilidad para sa psychological treatment, kusang loob na sumailalim si Klaus sa chemical castration. Gumamit siya ng estrogen injections na layuning pababain ng kanyang testosterone at alisin ang kanyang mapanganib na pagnanasa. Naniniwala ang mga otoridad na magiging ligtas na siyang palayain at ibalik sa lipunan. Pero sa kasamaang palad, dito tuluyang pumalya ang sistema. Noong taong 1978, nagpunta si Klaus sa isang urologist at hiniling na baliktarin ang epekto ng kanyang chemical castration. Ipinaliwanag niyang engaged na siya at gusto na nilang bumuo ng pamilya ng kanyang mapapangasawa. At ang mas nakakagulat, inaprubahan ito ng hukuman. Pagkatapos nito, sumailalim siya sa hormone treatment upang subukang ibalik ang epekto ng naunang proseso
At lingid sa kaalaman ng nakararami na ibalik ang kanyang pagnanasa habang malaya siyang namumuhay sa komunidad na puno ng mga pamilyang may maliliit na anak. Dapat sana ay tuloy-tuloy rin siyang sumailalim sa paggamot para sa kanyang mental health, pero ang totoo, hindi iyon nangyari. Dahil dito, isang kilalang mandaragit na may kasaysayan ng pagkitil sa buhay ng mga bata ang malayang naglalakad sa mga kalsada ng Lubek. Naibalik na ang kanyang mapanganib na pagnanasa, ngunit wala ni anumang mahigpit na pagbabantay sa kanya. At para sa 7 taong gulang na si Anna Bachmeier, kilala lamang niya ito bilang mabait na kapitbahay na may mga pusa. Noong 5 ng Mayo taong 1980, tulad ng maraming iba pang umaga sa tahanan ng mag-inang Anna at Marian, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Sa isang sandali ng karaniwang pagsuway ng isang bata, nagpasya siyang huwag pumasok sa paaralan. At sa halip, gumawa siya ng isang desisyong tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Pinuntahan niya ang taong itinuturing niyang ligtas at ito ang kanyang kapitbahay na may mga pusa. Para kay Anna, isa lamang itong mabait na matanda na hinahayaan siyang makipaglaro sa kanyang mga alagang pusa. Wala siyang ideya na papasok siya sa tahanan ng isang mandaragit na minsan nang kumitil ng buhay ng isang batang kaedad lamang niya. Inakit ni Klaus si Anna papasok sa kanyang apartment sa pangakong maaari nitong paglaruan ang kanyang mga pusa. Pagkapasok ng bata, hindi na siya pinayagang makaalis sa loob ng ilang oras. Ang eksaktong nangyari sa mga oras na iyon ay hindi na lubusang nalaman, ngunit ipinakita ng ebidensya na dumaan si Anna sa isang bangungot na halos hindi maisip ng ninuman. Sa panahong iyon, inabuso ni Klaus ang 7 taong gulang na si Anna. Habang lumilipas ang mga oras, malamang na napagtanto na ni Anna ang matinding panganib na kanyang kinaroroonan. Ayon mismo kay Klaus, sinabi niyang nagbanta daw si Anna na sasabihin sa kanyang ina ang nangyari at doon daw siya natakot. Kalaunan, sinabi ni Klaus na hinihingan daw siya ni Anna ng pera kapalit ng pananahimik at pagbabanta nitong isusumbong sa kanyang ina ang kanyang ginawang pang-aabuso. Iginiit niyang ang takot na makabalik sa kulungan ang nagtulak sa kanya para kitlin ang buhay ng bata. Ayon pa kay Klaus, sinakal niya si Anna gamit ang isang pares ng stockings ng kanyang fiancé. Ayon pa sa piskal, pagkatapos nito ay itinali niya ang bata at inilagay sa loob ng isang karton. Bilang isang profesional na magkakatay ng karne, ginamit ni Klaus ang kasanayan niya sa trabaho upang itapon ang katawan ng bata na parabang isa lamang itong basura. Iniwan niya ang katawan ni Anna sa loob ng kahon sa tabi ng isang kanal sa pag-asang hindi na matutuklasan ang kanyang ginawa. Ngunit nang umuwi mula sa trabaho ang kanyang fiancé ng hapong iyon, nadiskubre nito ang nangyari. Agad nitong ipinaalam sa pulisya ang lahat at noong mismong gabing iyon, naaresto si Klaus sa paborito niyang pub sa Lubek. Nang harapin siya ng mga investigador, inamin niyang siya ang sumakal kay Anna, ngunit mariin niyang itinangging inabuso niya ito. Sa halip, gumawa siya ng isang depensang habang buhay na magbibigay pasakit kay Marian. Iginiit ni Klaus na si Anna raw ang unang lumapit sa kanya. Sinabi pa niyang nagbanta raw ang 7 taong gulang na bata na isusumbong siya sa kanyang ina maliban na lang kung bibigyan niya ito ng pera. Sa madaling salita, ipinipilit niyang isang bata ang nagtangkang i-blackmail siya. Ginawa niyang si Anna ang lumabas na may kasalanan habang siya ang nagkukunwaring biktima. Hindi lang ito simpleng pagkitil ng buhay, kundi ito rin ang sukdulang anyo ng kaduwagan. Hindi lamang niya inagaw ang buhay ng isang inosenteng bata, sinubukan din niyang sirain ang alaala nito. Sinubukan din niyang palabasing si Anna ay isang batang mapanlin lang kahit hindi naman totoo. Para kay Marian, ang marinig ang mga paratang na iyon laban sa kanyang 7 taong gulang na anak ang tuluyang sumira sa kanya.
Dahil sa mga nakakasuklam na narinig ni Marian, dito nagsimulang mabuo ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng paghiganti sa makabagong kasaysayan. Mabilis ang naging investigasyon sa kaso ni Ana. Nang matagpuan ng mga investigador ang kanyang katawan at maaresto si Grabowski dahil sa pagdukot, pang-aabuso at pagkitil sa kanyang buhay, wala na itong nagawa dahil napakabigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Inamin din ni Grabowski ang pagkitil sa buhay ni Ana matapos siyang isumbong ng kanyang fiancé sa pulisya. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, may mga detalyeng lumabas na labis na ikinagulat ng buong komunidad ng Lübeck. Si Klaus Grabowski ay matagal nang kilala ng komunidad at maging ng mga otoridad. Noong taong 1973, nakatanggap siya ng probation matapos niyang sakali ng isang 6 na taong gulang na batang babae. Ilang taon lang ang lumipas, muli siyang nasangkot sa pang-abuso sa 29 na taong gulang na bata at nag-alab ang galit ng publiko. Paano nga ba nakalaya at malayang nakapaglalakad sa komunidad ang isang taong may ganitong nakakatakot na record? Dahil dito, sinisi naman ng depensa ang mga otoridad ng Lübeck sa pagpapayag na sumailalim si Grabowski sa hormone treatment matapos ang kanyang voluntaryong chemical castration noong taong 1976. Ayon sa kanila, iyon ang nagpabalik sa kanyang mapanganib na pagnanasa at nauwi sa umano'y pang-abuso at pagkitil sa buhay ni Ana. Mariin din nilang binatikos ang sistemang panghukuman ng kanlurang Alemanya dahil binayagan nitong maibalik ang pagnanasa ng isang lalaking dati nang abuso sa 2 batang babae. Para kay Marian Bachmeier, lalo lamang itong nagpalalim sa kanyang pagdurusa. Hindi lang pinaslang ang kanyang anak, kundi ito ay inabuso. Para sa kanya, posible sanang naiwasan ito kung siya ay ikinulong. Ang pagkawala ng kanyang anak sa napakalupit na paraan ay tuluyang nagwasak sa kanya bilang isang single mother at itinulak siya sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Sa isang dokumentaryo ng ARD noong taong 2006, sinabi ng dati niyang kaibigan na matapos ang pagkamatay ni Ana, palihim na nagsanay si Marian sa paggamit ng baril sa basement sa ilalim ng tipasa. Noon ay nakatakda ang paglilitis sa kaso noong Marso taong 1981 sa Lübeck District Court. Ang kasong ito ay yumanig sa buong komunidad at nakakuha ng matinding atensyon mula sa media. Para kay Marian, ang paglilitis ang huli niyang pag-asa para makamit ang hustisya. Pero hindi niya alam na ang mismong proseso ng paglilitis ang lalo pang magtutulak sa kanya sa sukdulang hangganan. Nagsimula ang paglilitis laban kay Grabowski noong 3 ng Marso taong 1981. Dinagsa ito ng media at sinubaybayan ng maraming tao. Dumalo si Marian Bachmeier sa bawat pagdinig habang pilit na hinaharap ang matinding sakit na muling makita ang taong responsable sa pagkawala ng kanyang anak. Napakalaki ng naging publisidad ng kaso sa mga pahayagan at magasin noon. At bago pa man magsimula ang paglilitis, naglabas ang lingguhang magasin na Stern ng isang serye ng mga artikulo tungkol sa buhay ni Marian Bachmeier na nagpapakita ng simpatsya sa kanyang pinagdaanan. Ngunit kung inaasahan niyang makakamit niya ang hustisya, kabaliktaran ang naging naranasan. Naging napakasakit ng bawat araw ng paglilitis para kay Marian. Iginiit ng mga abogado ni Grabowski na ang kanyang mga ginawa ay bunga lamang umano ng hormonal imbalance na dulot ng hormone therapy na isinagawa matapos siyang sumailalim sa voluntaryong chemical castration ilang taon bago ang nangyaring insidente. Paulit-ulit nilang ipinilit na ang sinapit ni Ana Bachmeier ay resulta lamang ng sinasabing hormonal imbalance na iyon. Ang mas masakit pa rito ay walang ipinakitang pagsisisi si Grabowski.
Sa halos buong paglilitis, tumanggi siyang magpakita ng anumang senyalis ng paghingi ng tawad at sa halip, siya at ang kanyang mga abogado ay gumamit ng isang depensang ikinagalit ng marami. Muli niyang sinabi ng 7 taong gulang na si Ana ang umano'y unang lumapit sa kanya na napilitan lamang daw siyang kitlin ang buhay nito dahil nagbanta raw itong isusumbong siya sa kanyang ina kapag hindi niya ito binigyan ng pera. Paulit-ulit din na ipinipilit ni Grabowski na ang 7 taong gulang na si Ana ang nagtangkang akitin siya at pagkatapos daw ay i-blackmail siya. Sa puso ng isang inang nagdadalamhati, alam ni Marian na isa itong kasinungalingang ginawa ng isang taong walang anumang pagsisisi. Personal na tinamaan si Marian sa bawat paratang laban sa kanyang anak. Dahil dito, tahimik siyang nakaupo sa loob ng courtroom habang pinapanood ang lalaking responsable sa pagkawala ng kanyang anak na hindi lamang walang pagsisisi kundi patuloy pang sinisira ang alaala ni Ana sa bawat salitang kanyang binibitawan. Pagsapit ng 3 araw ng paglilitis noong 6 ng Marso taong 1981, tuluyan nang naabot ni Marian ang kanyang hangganan. Kalaunan ay sinabi niya na nang marinig niyang muli raw magsalita si Grabowski, naisip niyang isa na naman iyong kasinungalingan laban sa kanyang anak. Sa isip niya ay ang sistemang dapat sana'y magbibigay ng hustisya ay lalo lamang nagpapahirap sa kanya habang pinapanood niyang muli na namang sisirain ni Klaus Grabowski ang pangalan ng kanyang yumaong anak. At doon siya gumawa ng isang desisyong tuluyang magbabago sa lahat. Sa puntong iyon, dahan-dahan niyang inabot ang laman ng kanyang handbag at inilabas niya ang isang bereta na 70 pistol. Sa kanyang pananaw, kung walang magbibigay ng hustisya sa kanyang anak, siya na mismo ang gagawa nito. Eksaktong 10:10 ng umaga noong 6 ng Marso taong 1981, pumasok si Marian Bachmeier sa courtroom 157 ng Lubeck District Court. Palihim niyang naipasok sa loob ng kanyang handbag ang isang .22 caliber Beretta 70 pistol sa gitna ng punong-punong courtroom. Sa loob ng 3 araw, tinis niyang pakinggan ang depensa ni Klaus Grabowski na isinisisi ang lahat sa hormone treatment at ang paulit-ulit nitong pag-aakusa na ang 7 taong gulang niyang anak ang umano'y nagtangkang akitin at i-blackmail siya. Nang makita niya si Grabowski sa unahan ng courtroom, itinaas niya ang kanyang Beretta 70. Pagkatapos nito, sunod-sunod niyang pinaputukan si Grabowski. 8 beses siyang nagpaputok at 7 bala ang tumama sa lalaki. Ayon sa ilang ulat, halos agad na itong nawala ng buhay sa mismong sahig ng courtroom. Isang saksi ang nagsabing inilabas ni Marian ang kanyang baril at inubos ang lahat ng bala nito. Pagkatapos, lumabas siya ng courtroom, ibinagsak ang baril sa sahig at walang pagtutol na hinayaang siya ay arestuhin. Agad siyang isinailalim sa kustudiya ng hindi lumalaban. Dahil dito, nagdulot ng matinding kaguluhan ang nangyari sa loob ng courtroom. Ayon kay Judge Gunter Kroger na nakausap ni Marian ilang sandali matapos ang insidente, sinabi nitong gusto niyang kitlin si Grabowski. Nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag niyang dahil ito ang responsable sa pagkawala ng kanyang anak. Sinabi rin niyang gusto niya sana itong tamaan sa mukha, ngunit sa likod niya ito tinamaan at umaasa siyang wala na itong buhay. Ayon sa 2 pulis, narinig nilang tinawag ni Marian si Grabowski na isang baboy pagkatapos ng pamamaril. Sa kanyang opisyal naman na pahayag, isinulat niya na ginawa niya iyon para sa kanyang anak na si Ana. Naglagay din siya ng 7 puso sa kanyang sinumpaang pahayag bilang simbolo ng 7 taong buhay ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan sa courtroom na naging isang crime scene, may mga saksi ring nagsabing dumura si Marian sa katawan ni Grabowski habang sinasabing natanggap nito ang nararapat para sa kanya. Mabilis na naging sentro ng balita ang insidente. Mabilis namang dumating sa Lubeck ang mga television crew mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mula sa ibang bansa upang iulat ang kaso.
Habang nakakulong si Marian, napakaraming tao ang nagpadala sa kanya ng mga mensahe ng suporta, mga regalo at mga bulaklak bilang pagpapakita ng kanilang pag-unawa sa kanyang ginawa. May isang bouquet ng bulaklak din na may kasamang liham mula sa isang lolo. Nakasaad doon na kung siya ang nasa parehong sitwasyon, ganoon din ang kanyang gagawin. Sinabi rin nitong hindi nag-iisa si Marian at hinikayat siyang maging matatag. Habang nasa kulungan, tinatayang umabot sa 15,000 liham ang kanyang natanggap. Sa loob lamang ng isang linggo matapos ang insidente, nakalikom ang isang support association para kay Marian Bachmeier ng 100,000 Deutschmarks upang matulungan siyang mabayaran ang kanyang mga gastusin sa kaso. Napakalaki ng naging suportang pinansyal na kanyang natanggap at ibinenta rin ni Marian ang kwento ng kanyang buhay sa magazine na Stern sa halagang humigit kumulang 100,000 Deutschmarks. Ginamit niya ang perang iyon upang bayaran ang kanyang mga gastusin sa paglilitis. Napakarami ding naging reaksyon ng mga mambabasa sa inilathalang kwento, ngunit nananatiling hati ang opinyon ng buong bansa. May mga naniniwalang kahit gaano kabigat ang nangyari, hindi dapat suportahan ng isang bansang sumusunod sa batas ang paghiganti ng isang pribadong mamamamayan. Pagkatapos naman mailathala ng Stern ang kanyang kwento, kabilang ang mga detalye na ang una niyang 2 anak ay pinagkatiwala niya noon sa mga pamilyang umampon sa kanila, nagsimulang magbago ang pananaw ng ilang tao sa kanya. Para sa ilan, hindi na siya akma sa imahe ng isang inosenteng ina na dati nilang nakikita. Isang survey din ang isinagawa ng Allensbach Institute noong taong 1983 ang nagpakita kung gaano kahati ang opinyon ng publiko tungkol sa kanyang ginawa. 28% ng mga Aleman ang naniniwalang ang naging hatol kay Marian ay nararapat lamang. 27% naman ang nagsabing masyado itong mabigat, habang 25% ang naniniwalang masyado naman itong magaan. Dahil dito, ang krimeng kanyang ginawa ay hindi lamang isang karaniwang kaso, kundi ito ay naging salamin ng sariling pakikibaka ng Germany tungkol sa hustisya, trauma at sa tanong kung may mga pagkakataon bang ang isang iligal na ginawa ay maaari pa ring ituring na makatarungan sa pananaw ng ilang mga tao. Noong 2 ng Nobyembre taong 1982, una siyang kinasuhan ng murder. Ngunit kalaunan, ibinaba ng prosekusyon ang kasong iyon. Sa ilalim ng batas, maaaring maharap si Marian Bachmeier sa pinakamababang parusang 5 taong pagkakakulong at pinakamataas na habang buhay na pagkakabilanggo. Matapos naman ang 28 araw na paglilitis, noong 2 ng Marso taong 1983, hinatulan siya ng Circuit Court Chamber ng District Court ng Lubeck ng kasong manslaughter at illegal possession ng firearms. Karamihan sa argumento ng depensa na hindi pinagplanuhan ang kanyang ginawa ay tinanggap ng hukuman. Napagpasyahan din ng korte na kusang nangyari ang kanyang ginawa habang nasa isang pambihirang sitwasyon ng matinding emosyon. Dahil dito, hinatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong, ngunit nakalaya siya matapos magsilbi ng 3 taon. Ang naging magaan na hatol ay sumasalamin sa pag-unawa ng malaking bahagi ng lipunan sa isang inang lubos na nawasak matapos ang malupit na pagkawala ng kanyang anak. Ang kasong ito ay naging isa sa pinakamahalagang halimbawa sa usapin ng vigilante justice sa Germany. Dahil dito, napilitan ng buong bansa na pag-isipan ng isang mahirap na tanong. Mayroon nga bang pagkakataon na maaring maunawaan kahit hindi lubusang maipagtanggol ang isang taong piniling akuin sa sarili ang pagpapatupad ng hustisya? Sa huling bahagi naman ng taong 1985, nagpakasal si Marian sa isang German school teacher na hindi isinapubliko ang pangalan. Noong taong 1988, lumipat silang mag-asawa sa Lagos, Nigeria dahil sa teaching sabbatical ng kanyang asawa. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon.
At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay wag mo namang kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin tungkol sa tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.